Good day mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Time with Ana. Today, samahan nyo akong gumawa nitong super chewy, sweet, and syempre masarap at paborito nating sapin-sapin. But this is not just your ordinary sapin-sapin kasi ang flavor nito ay buko pandan. O diba? Try natin! Let's start! So first, i-ready muna natin yung mga fresh pandan leaves. Fresh pandan leaves yung gagamitin natin mga ka-kitchen para ma-secure natin yung authentic flavor ng pandan. Kapag nalinis nyo na ito, ilagay nyo to sa inyong food processor, then lagyan siya ng 1/2 cup to 3/4 cup of water at i-blend nyo na hanggang sa maging almost like a puree na ito. Afterwards, ay gumamit kayo ng strainer para ma-separate nyo yung mga pulp sa juice. And then, don't forget na i-press ito para makuha nyo talaga yung mga juices. Then, set aside muna natin. Ngayon, gawin naman natin yung latik. Sa isang pan, maglagay kayo doon ng 1 cup of pure coconut milk. And then, lutuin ito hanggang sa maging golden brown na siya. Kapag ganito na ang kulay niya, ay tanggalin na siya sa apoy and separate din yung oil sa coconut curds or dun sa latik. For the sapin-sapin mixture naman, pagsamasamahin lang ang 1/2 cup of glutinous rice flour, 1/2 cup of rice flour, 3/4 cup of white sugar, a pinch of salt, at 1 1/2 cup of pure coconut milk. Kung medyo nagtitipid kayo, pwede nyong bawasan yung coconut milk, palitan ng water. Then, kapag okay na at napagsama-sama na, gamitin ang whisk para maging well combined hanggang sa maging very smooth na ito. For the pandan layer, ganun din yung amount ng mga ingredients na ilalagay natin. Ang naiba lang, instead of 1 1/2 cup na coconut milk, ay 1 cup na lang yung ilalagay natin. Kasi yung 1/2 cup ay manggagaling dun sa ating pandan juice. Ganun din, i-whisk lang din natin to hanggang sa maging very smooth na. Bale, 2 layers lang yung gagawin natin kasi nga buko at saka pandan flavors lang siya. Now, sa inyong magiging container, ilagay nyo doon yung coconut oil na nailuto natin. I-brush siya para hindi dumikit yung mixture natin kapag nagsimula na tayong magluto. So, isa-isang layer lang yung pagluto natin. Unahin na natin yung pandan flavor. Isasalang na natin to sa steamer na may kumukulo na dapat na tubig for 5 minutes. Then, after 5 minutes, buksan na ito, pahinaan ng konti yung apoy at dapat mabilis lang ang kilos mga ka-kitchen ha. Ilagay nyo na or idagdag nyo na yung coconut layer. Kapag okay na, takpan na ulit ito at palakasan ng apoy. This time, dadagdagan natin yung oras. Gagawin natin 6 minutes naman. After 6 minutes, ganun lang din ulit. Ilalagay naman natin yung pangatlong layer which is yung pandan flavor again. So, ganito lang magluto ng sapin-sapin mga ka-kitchen. Madali lang siya kung tutuusin. Medyo babantayan mo nga lang siya ng husto. Basta mga ka-kitchen, every time na magdadagdag kayo ng next na layer, magdadagdag din kayo ng 1 hanggang 2 minuto sa inyong pagluluto nito. At paulit-ulit lang yung proseso hanggang sa maubos nyo na lahat ng mixture. Madali lang talagang lutuin ang sapin-sapin. Yun nga lang, kailangan 100% yung focus mo sa kanya. Hindi mo siya pwedeng iwan-iwanan kasi nga layer by layer yung pagsasalang natin. Now, to fully check kung talagang luto na yung inyong sapin-sapin, gumamit kayo ng malinis na toothpick at i-insert nyo yun sa gitna. Kapag lumabas siya na malinis na, walang kumapit na laman, that means luto na talaga yon. Then, kapag lumamig-lamig na siya, pwede nyo nang hiwain sa desired shape and size na gusto ninyo. Kapag nahiwa nyo na, pwede nyo nang ilagay yung mga niluto nyong latik. Para mas lalong sumarap at mas ma-emphasize ang kanyang pagkabuko pandan, maglalagay din tayo ng makapuno as toppings. And once you're done putting all your toppings, syempre ready to serve na and enjoy!
Gustong-gusto ko yung kinalabasan ng pagka-pastel green color niya. Very natural tignan. And as you can see, very chewy talaga siya. And yung tamis ay tamang-tama lang. Perfect na perfect to ipares sa mainit na tsaa o kaya naman ay kape. Ang ganda din tignan ng layered niya, 'di ba? So ano pang hinihintay nyo? Try nyo na to mga ka-kitchen. See you next time!